Mga nakatatanda, kumain lang ng 6 na uri ng nilagang gulay na ito. Napakabuti para maiwasan ang pangangalay ng kalamnan, mabawasan ang pamamanhid ng kamay at paa, at manatiling malakas na parang edad 30 pa rin. Mga lolo't lola, nararamdaman nyo rin ba ito? Paglampas ng 60, tuwing tatayo ay naninigas ang mga binti, ilang hakbang pa lang ay pagod na. At minsan, parang may kalansing ang mga kasukasuan na parabang kalawangin na bisagra. Marami ang akalay normal lang yan sa pagtanda. Pero sa totoo lang, ito'y maagang senyales ng panghihina ng kalamnan at mahinang sirkulasyon ng dugo. Kung nararanasan nyo ito, magkomento ng numero 4 para malaman kung kasama pa rin kayo sa panonood. Dahil ngayong araw, ibabahagi ko ang simpleng sikreto ng 6 na gulay na nilaga na kayang tumulong laban sa pamamanhid at pangangalay upang muling maging magaan at matatag ang inyong mga hakbang. Alam niyo ba, mga lolo't lola, ayon sa pag-aaral, sa bawat trumakatao, 2 ang nakararanas ng panghihina o pagliit ng kalamnan paglampas ng edad 16. Madalas ay hindi pa nila alam ito. Ang panghihina ng kalamnan ay dahilan kung bakit madaling mapagod, matumba, o mawalan ng balanse. Pero ang magandang balita, pwedeng maiwasan ito sa simpleng paraan sa bahay. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 1 na uri ng nilagang gulay at 5 uri ng natural na tsaa, mga sikreto para palakasin ang kalamnan, bawasan ang pamamanhid, at pagandahin ang sirkulasyon ng dugo upang manatiling matatag at malakas ang mga paa at kamay. Panoorin hanggang dulo para hindi nyo ma-miss ang mga natural na gamot na nasa kusina lang ninyo. At ngayon, mga lolo't lola, tuloy na tayo sa unang bahagi. Tuklasin ang 6 na uri ng nilagang gulay na habang kinakain, lalo pang nagpapalakas ng kalamnan at nagpapatatag ng mga binti. Ang unang gulay na dapat isama ng mga lolo't lola sa araw-araw na pagkain ay ang mustasa ng krisantemo. Isang simpleng gulay pero puno ng sustansyang mahalaga para sa mga nakatatanda. Nakakatulong ito upang panatilihing mainit ang katawan, maiwasan ang trangkaso, at palakasin ang resistensya, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Bukod dito, ang gulay na ito ay sumusuporta sa mga buto at kalamnan, nakatutulong bawasan ang pamamanhid at pulikat, at pinapaganda ang paggalaw ng mga kasukasuan. Sa nutrisyon, ang kaikus ay mayaman sa calcium, iron, vitamina B at C, at mga antioxidant na nagpapatibay ng buto, nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at nagpapalakas ng kalamnan. Ayon sa tradisyonal na medisina, ito'y may tamis kaunting pait at malamig na katangian. Tumutulong magpalakas ng bato at magpawala ng pananakit ng kasukasuan. Subukan niyong magluto ng sopas ng krisantemo na may itlog, madaling tunawin, masarap, at napakabuti para sa sirkulasyon ng dugo. Ang ikalawang gulay ay ang pirilya, isang halamang gamot sa bakuran na madalas hindi napapansin pero napakahalaga para sa kalusugan. Ang pirilya ay may natural na kakayahang labanan ang pamamaga at nakatutulong pigilan ang pagbuo ng uric acid. Kaya epektibo ito sa pag-iwas at pagpapagaan ng mga sintomas ng gout at pananakit ng kasukasuan. Bukod dito, ito ay mayaman sa calcium, vitamina A at C na tumutulong palakasin ang mga buto at kalamnan habang pinapataas ang resistensya ng katawan. Kapag regular na kumakain ng nilagang pirilya, mapapansin ng mga nakatatanda na mas magaan gumalaw ang mga kamay at paa at mas maayos ang tulog sa gabi. Pwede niyong pakuluan ng bahagya ang pirilya upang mapanatili ang bango nito, o inumin ang mainit
na pinakulo ang tubig ng piriya 2 o 3 beses sa isang linggo para pampakalma, pampalakas ng tuhod, at pangalis ng pananakit. Ang ikatlong gulay ay ang puso ng saging. Ang mapulang bahagi ng saging na karaniwang ginagamit sa mga lutuing probinsya, ngunit napakayaman pala sa nutrition, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang puso ng saging ay sagana sa potassium at magnesium, dalawang mineral na tumutulong magpapanatili ng maayos na pag-urong at pagluwag ng mga kalamnan, bawas pulikat at pamamanhid, at palakasin ang mga buto. Upang mapanatili ang sustansya, pakuluan ito sa tubig na may kaunting suka at asin, at kapag luto na, ilubog agad sa malamig na tubig para manatiling malutong at makulay. Pagkatapos, punitin ito ng pahaba at haluin sa mga sangkap ng ensalada, dahon ng kulantro, bawang, sili, gatas ng kalamansi, asukal at kaunting asin. Ang ensaladang puso ng saging ay hindi lang masarap at preskong kainin, kundi nakatutulong din magpabuti ng sirkulasyon ng dugo, panunaw, at kalusugan ng kalamnan. Ang ikaapat na gulay ay ang dahon ng kamote, isang karaniwang gulay sa hapaag, ngunit tinatawag ding gulay ng mahabang buhay para sa mga nakatatanda. Ang dahon ng kamote ay mayaman sa calcium, magnesium, at potassium, pati na rin sa beta-cryptoxanthin, isang malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang mga kasukasuan, bawasan ang pamamaga, at pabagalin ang panghihina ng kalamnan. Dahil dito, ang regular na pagkain nito ay nagpapatibay ng mga buto, nagpapalakas ng kalamnan, at nagpapabawas ng pulikat at pamamanhid sa kamay at paa. Kapag niluluto, pakuluan lamang ng mabilis o blansahin ng ilang minuto upang mabawasan ang oksalate at mapanatili ang mahalagang sustansya gaya ng polyphenols. At huwag kalimutan ang sabaw ng pinakuluang dahon ng kamote. Pwedeng gawing sabaw o pampalasa sa kanin, preskong inumin na madaling tunawin at nakatutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng mga mineral araw-araw. Ang ikalimang gulay ay ang dahon ng sayote. Isang simpleng gulay, ngunit tunay na kaibigan ng mga kasukasuan ng mga nakatatanda. Ang dahon ng sayote ay mayaman sa bitamina K, calcium, at potassium, tatlong sustansyang mahalaga para patibayin ang mga buto, maiwasan ang osteoporosis, at mapabuti ang daloy ng nerbiyos sa mga kalamnan. Kaya nakatutulong bawasan ang pulikat, pamamanhid, at pananakit ng kamay at paa. Ang bitamina K ay gumaganap din bilang gabay na tumutulong sa calcium na dumikit ng maayos sa mga buto habang pinananatiling maayos ang sirkulasyon ng dugo at presyon. Pakuluan lamang ang dahon ng sayote ng bahagya at kainin kasabay ng kanin o sawsawan ng toyo't luya, presko, magaan, at madaling tunawin. Ngunit tandaan, kung ikaw ay may mahina o malamig na tiyan, kainin ito sa tamang dami lamang upang maiwasan ang kabag o hindi pagkatunaw ng pagkain. Ang huling gulay ay ang ulam na pansit-pansitan, isang ligaw na halamang tumutubo matapos ang ulan. Maliit man, pero puno ng sustansya. Ang pansit-pansitan ay mayaman sa calcium, magnesium, at iron, pati na rin sa mga natural na anti-inflammatory compounds na tumutulong pagandahin ang sirkulasyon ng dugo, bawasan ang pananakit ng kasukasuan, at panatilihing malambot at maliksi ang mga kalamnan. Maaaring subukan ang ensaladang pansit-pansitan na may ginisang karne ng baka. Hugasan ng mabuti, patuyuin, at ihalo sa bahagyang ginisang baka, sibuyas, at sawsawang may katas ng kalamansi at asukal. Preskong kainin, magaan sa tiyan, at mahusay para sa buto at nakasukasuan. Gayunman, ang mga may mahinang tiyan, madaling magtatae o malamig ang katawan ay dapat kumain
ng katamtaman dahil ang gulay na ito ay may malamig na katangian at maaaring magdulot ng kabag o hindi pagkatunaw kapag nasobrahan. Upang mapanatili ang lahat ng sustansya sa nilagang gulay, tandaan ng mga lolo't lola ang ilang simpleng ngunit mahalagang tips. Una, pakuluan lamang hanggang maluto ng tama. Huwag susobrahan upang hindi mawala ang mga bitamina at mineral. Ikalawa, huwag takpan ng mahigpit ang kaldero habang kumukulo para manatiling berde at mabango ang gulay. Ikatlo, para sa mga gulay na may mataas na oksalate tulad ng dahon ng kamote, lansahin muna ng bahagya upang mabawasan ang sangkap na humahadlang sa pagsipsip ng calcium. Siguraduhing hugasan ng mabuti sa malabnaw na tubig alat at pumili ng sariwa at hindi laylay na dahon. Sa bawat kainan, sapat na ang 1-2 tasa ng nilagang gulay upang makuha ang tamang dami ng sustansya para sa mga nakatatanda. Ngayon, matapos nating tuklasin ang 6 na gulay na pampalakas ng katawan, tuloy naman tayo sa ikalawang bahagi, ang 5 uri ng tsaa na ginto para sa mga lampas. Ang unang uri ng tsaa na mainam inumin araw-araw ay ang tsaa ng bulaklak ng mansanilya, isang simpleng inumin pero tunay na gamot ng kalikasan para sa puso at presyon ng dugo. Nakakatulong ito upang paluwagin ang mga ugat ng dugo, pababain ang presyon, pagandahin ang sirkulasyon, at bawasan ang stress, lalo na para sa mga nakatatanda o madalas nahihilo, masakit ang ulo, o hirap makatulog. Gamitin ang mga 2 gramo ng tuyong bulaklak ng mansanilya sa bawat tasa, ibuhos ang kumukulong tubig at ibabad ng ilang minuto upang lumabas ang katas. Maaaring haluan ng licorice o honeysuckle upang mas maging mabango at mapahusay ang epekto laban sa init, lason, at pamamaga. Ang pag-inom ng tsaa ng mansanilya araw-araw ay nakatutulong panatilihing normal ang presyon, mapaganda ang tulog, at magbigay ng magaan na pakiramdam sa katawan. Ang ikalawang uri ng tsaa ay ang tsaa ng dahon ng lotus, isang preskong inumin na nakatutulong magpababa ng kolesterol at panatilihing normal ang presyon ng dugo. Ang mga dahon ng lotus ay mayaman sa flavonoids at alkaloids, mga natural na sangkap na tumutulong bawasan ang masamang kolesterol, pagandahin ang sirkulasyon ng dugo, at pigilan ang pagbabara ng mga ugat, atherosclerosis. Dahil dito, nagiging magaan ang pakiramdam at nababawasan ang pagkapagod. Ang mga nakatatanda na regular na umiinom ng tsaa ng dahon ng lotus ay mapapansing mas magaan ang paglakad, mas maayos ang tibok ng puso, at mas balanse ang presyon ng dugo. Gamitin ang 2-3 gramo ng tuyong dahon ng lotus, ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 7 minuto at inumin ng mainit sa umaga o pagkatapos kumain. Ang tsaa ng dahon ng lotus ay hindi lang pampalinaw ng katawan at pantulong sa panunaw, kundi kaalyado rin ng puso at kalusugan ng dugo sa pagtanda. Ang ikatlong uri ng tsaa ay ang tsaa ng bulaklak ng tinatawag ding ginto para sa mahimbing na tulog ng mga nakatatanda. Ang tsaa ng panax, Nutogin centea, ay may kakayahang pakalmahin ang isip, bawasan ang stress, pagandahin ang sirkulasyon ng dugo, at tumulong sa mas malalim at mahimbing na pagtulog. Ang mga natural na sangkap nito ay tumutulong maglinis ng atay, bawasan ang pagod ng nerbiyos, at panatilihing maayos ang tibok ng puso at presyon ng dugo. Kung iinumin 30 minuto bago matulog, makatutulong ito para masarap ang tulog, malinaw ang isip, at magaan ang pakiramdam pagkagising. Gayunman, ang mga may mahinang tiyan o madaling ginawin ay dapat uminom lamang ng kaunting dami at iwasang inumin ng walang laman ang tiyan upang maiwasan ang kabag.
isang tsaa na nakapagpaparelax at nagpapalusog sa isip at nerbiyos ng mga nakatatanda. Ang ikaapat na uri ng tsaa ay ang tsaa ng luya, isang karaniwang inumin ngunit napakahalaga para sa mga nakatatanda. Ang tsaa ng luya ay nakatutulong magpainit ng katawan at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga kamay at paa na madalas nanlalamig o namamanhid. Taglay din nito ang mga sangkap na laban sa pamamaga, nakababawas ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan, nagpapaganda ng panunaw, at nagpapalakas ng resistensya. Tuwing umaga, maghiwa lang ng ilang pirasong sariwang luya at ibabad sa kumukulong tubig sa loob ng 3 minuto. Maaari ring lagyan ng pulot o kalamansi upang mas masarap at mas epektibong panlaban sa mikrobyo. Ang regular na pag-inom nito ay nakapagpapainit sa mga kamay at paa, nagpapabawas ng pagod at tumutulong sa mas maayos na tulog sa gabi. Isang simpleng tasa ng tsaa ng luya araw-araw, sekretong natural para manatiling mainit, malusog at masigla sa pagtanda. Ang huling uri ng tsaa ay ang tsaa ng pulang reishi mushroom, tinaguriang hari ng mga halamang gamot para sa mga nakatatanda. Ang tsaa ng pulang reishi mushroom ay nakatutulong panatilihing normal ang presyo ng dugo, bawasan ang taba sa dugo, suportahan ang atay, at pagandahin ang kalidad ng tulog habang pinapalakas ang resistensya at binabawasan ang stress. Taglay nito ang mga sangkap na naglilinis sa katawan at may antioxidant effect, kaya nakatutulong bawasan ang panganib ng sakit sa puso, diabetes, at panghihina ng katawan. Gamitin ang 1 o 2 piraso ng tsaa ng pulang reishi mushroom, pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 10 sa minuto at inumin ng mainit bilang tsaa araw-araw upang maramdaman ang benepisyo. Ngunit tandaan, siguraduhing bumili lamang ng tsaa ng pulang reishi mushroom sa mga mapagkakatiwalaang tindahan upang maiwasan ang peke o mababang kalidad at mapanatiling ligtas ang kalusugan. Upang makamit ang pinakamahusay na resulta, ugaliing magpalit-palit ng Trocompalier na uri ng gulay at 2 ni uri ng tsaa bawat linggo upang mas maraming sustansya ang makuha ng katawan. Sa bawat kainan, sapat na ang 2 tasa ng nilagang gulay at uminom ng 1 tasang mainit na tsaa tuwing umaga o hapon upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang pamamanhid. Kasabay nito, mag-ehersisyo ng magaan gaya ng 20 minutong paglalakad, pag-yoga o banayad na masahe sa kamay at paa. Makatutulong ito upang maging mas maliksi ang katawan, masarap ang tulog at mas masigla ang pakiramdam araw-araw. Ang mga lolo't lola na umiinom ng blood thinner o may sakit sa bato o tiyan ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng mga ganitong tsaa o kumain ng mga gulay dahil ang ilan ay may vitamina K na maaaring makaapekto sa bisa ng gamot. Ang pagtanda ay hindi ibig sabihin ng panghihina, kundi pagbagal upang maging mas malusog. Magkomento, ibahagi, at mag-subscribe sa channel upang sabay-sabay tayong manatiling malakas at masigla araw-araw.